Who has believed our report? And to whom has the arm of Yahweh been revealed? For he grew up before him like a tender shoot, and like a root out of parched ground. He has no stately form or majesty, that we should look upon him, nor appearance that we should desire him. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised, and we did not esteem him. May the Lord bless us for the reading of His Word. You may now be seated. Maaari na po kayo maupo. Katulad ng sinabi ko po sa inyo, no, may we verify the truth by opening our Bible and knowing for ourselves na ito nga talaga ang salita ng Diyos. So nais kong mag-survey sa inyo. Sino sa inyo ang naniniwala na si Jesus Christ, nung namuhay siya sa mundo, saksakan siya ng gwapo? Pogi-pogi si Jesus nung siya nandito sa mundo. Pakitaas ninyo, naniniwala ba kayo na talagang gwapo si Jesus? Naniniwala po. Pakitaas niyo pa yung kamay ninyo na naniniwala na gwapong-gwapo siya. So ang tanong, naniniwala tayo doon. Kaya nga gwapong-gwapo na Jesus nandito. Pero ang tanong, yun ba talaga ang katotohanan na sinabi ng salita ng Diyos? Alam niyo, mamamangha tayo na si Jesus Christ pala, nung siya po ay namuhay sa mundo na to, hindi siya ganun kagwapuhan. Hindi siya ganun kagandahang lalaki. So, Pastor, in-invento mo lang yan. Actually, siya yung dinidescribe dito sa ating passage ngayon. Siya pa yung dinidescribe. But before we continue, let us bow our heads and let us pray po. Almighty God, our Heavenly Father, we bow our heads and pray that you enable us to understand your word. Enlighten us. And despite the ordinary look that Christ had when he became man here on earth, Lord, may we see how glorious he is, because indeed he was and is, and forever he will be glorious, lifted up and glorified. So we pray that as we discuss your word this morning, enable us to understand, enable us to see your ways and practice them, O God. May your Holy Spirit not only enlighten us, but give us the faith to believe. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Kaya nga po napakaganda ng ating pong sermon series. And I hope and pray, habang tinutukayan po natin ito, patuloy pong binabago ng Diyos ang ating mga buhay. No? Ako po yung laging excited na sa ating mga sermon series na ipinapahayag. No, hindi lamang tayo nagkakaroon ng kalaman, kundi binabago niya pong tunay yung ating mga buhay. Sino po sa inyo ang pinagmamasdan kung nababago na lang yung buhay? Are you expecting that your life will be changed? No? From glory to glory, meaning pabuti ng pabuti, paayos ng ayos yung pananampalataya mo, yung pananaw mo, yung buhay mo para sa Panginoon. And I hope you will have that kind of expectation, because indeed, that was the promise of God. That He will change us from glory to another degree of glory to another degree of glory. And indeed, He is glorious sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga po itong ating sermon series na Christ at the Center, the Messiah according to Isaiah, nawa, ma-picture sa atin completely, ano ba talaga ang, hindi lang yung wangis or form, but kung di sino nga at ano nga ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Kaya nga po may nagsabi, ang book of Isaiah ay another gospel, no? In the Old Testament. May nagsabing ang mga scholars na ito daw yung pang-apat na gospel. May nagsabi na ito yung unang-una kasi sa Old Testament siya naisulat. But we could not agree more, kasi indeed Jesus Christ was this bride that only prophesied in the book of Isaiah. Kumpleto po ng pagka-describe sa ating Mesias sa book of Isaiah. Maging ito nga ngayon na matutuklasan natin na ikaw at ako ay laging laging nakabase sa kung ano yung maganda, kung ano yung nakaka-attract, kung ano yung pinakamabuti. Kaya po ang title ng ating message ngayon is A Despised and Rejected Servant.
At sa Isaiah, explicitly, describe niya ang ating Savior, ang Messiah, the Anointed One, the Christ, the Savior, as a despised and rejected servant. At ayaw natin yan. Ayaw natin tayo ay rejected. Hindi ba? Sino dito ang gustong rini-reject? Wala pong may gusto dyan. No? Kaya nga po, may irony o paradox, di ba? Last week, ang ating message ay, a servant, high and what? Lifted up. A servant, high and lifted up. Pero ngayon, ang title naman din-describe si Jesus as what? A despised and rejected servant. Parehong si Jesus Christ yan. Alam nyo, kaya nga makita natin yung paraan ng mundo para mamumbinsi ng maraming tao, kailangan pinakamaganda, pinakamabuti, dapat attractive. Pero sa Jesus Christ pala, nang siya'y namuhay sa mundo na ito, siya'y namuhay, maging ang kanyang wangis, ang kanyang form, ay ordinaryong tao lamang. So, ibig sabihin, kahawig natin siya. O kahawig siya ng mga ordinaryong Israelita nung sa panahon niya. Hindi man siya poging-pogi, kamukha ni AJ at ng Ali. Napaka-ordinaryo ng kanyang itsura. Parang kahawig lang namin ni Kuya Tony. Ordinaryo, napaka-ordinaryo, napaka-karaniwan. At po, ganun po, katulad ng ating binasa kanina, napaka-karaniwan. Kaya na hindi man na-attract ang mga Pariseyo, ang mga religious leaders ng Israel noon eh. Hindi man sila napansin, hindi man sila maniwala na siya nga ang Mesyas. Kasi sa kanyang stature, sa kanyang form, sa kanyang itsura, hindi man siya charismatic. Diba, mahilig tayo na kung sino yung matangkad, pogi, guwapo, siya yung parang, pag nagsalita, parang totoo, diba? Kaya nga maraming kababaihan, naluloko sila eh. Kasi tinitingnan nila, diba, kapag ka-pogi, nagsasabi ang totoo. Sino po dito yung nakita ng video, sa social media, na kapag ka yung isang lalaki na papogi, hindi namang pogi talaga, ordinaryo lang ang kanyang itsura. Pero pag tinatabihan niya yung mga babae, tapos biglang titignan na ganyan, anong gagawin ng mga babae? Itutulak siya eh, talaga. Pero pagka yung pogi naman, di ba? Tinabihan niya yung mga babae na hindi naman niya kakilala, strangers, umupo siya, nagpa-cute siya, ngintian. Anong ginagawa ng mga babae? Abay, tuwang-tuwa, parang matagal na silang kakilala, pwede na silang mag-boyfriend at girlfriend. Kasi ganun talaga sa mundo, di ba? Ang sino yung pogi, gwapo, mabango, parang siya yung nagsasabi ng totoo. Kaya nga tayo, marami sa atin, hinahangad natin yun. Kaya maging sa ating pananampalataya, tinutulungan natin yung gospel, yung faith natin, binibihisa natin yung gospel para maging attractive. Paniwalaan ng mga tao kung ano-ano yung ating ini-invento. But listen carefully. We don't have to clothe the gospel, to sweeten the gospel, para bagang maging appealing ang gospel. That's the work of the Holy Spirit. Kaya maging ikaw at ako, ano yung consolation natin doon, ano yung comfort na pwede natin ma-receive? Hindi mo pala kailangan magpaka-pogi, magpaka-maganda pa. Na ikaw pa yung magpakagas na sana ang aking ilong ay matamos talaga. Alam niyo ba na kahit yung ilong ninyo, dinisenyo niyo ng Diyos with all His wisdom. Napakabuti talaga ng Diyos. At hindi nagkamali ang Diyos in the way He created us. Katunayan ng kanyang wisdom ay kung paano niya dinisenyo yung inyong ilong. Nakadapa man yan, hindi man yan matamos, yan pa rin yung tamang disenyo ng inyong ilong. And we should marvel and praise the Lord kasi ganyan ang disenyo ng inyong ilong. Bakit po? Kanina tuwan-tuwa si Kuya Lax na umulan na. Alam niyo ba kung yung ilong ninyo ay nakapabaliktad ang disenyo, umulan lang, malulunod na kayo. Di ba? Kaya tama yan. Kung nakabaliktad, imagine ninyo, di ba? Umulan lang, malulunod na kayo. Hindi natin ma-enjoy na nag-overnight tayo, di ba? Sa kabutihan nila, JB at Karen. Nung pag-dive natin dun sa swimming pool, kung nakabaliktad dyan ilong na yan, lunod ka na rin. Kasi salong lahat yung tubig ng swimming pool na napakataas yung concentration ng chlorine. Kaya yan man ay nakadapa, o yan ay matangos, yan pa rin yung tamang disenyo ng Diyos. Why am I saying this?
The world is teaching us to be more beautiful, more attractive. But Jesus Christ, when He became man, He was just an ordinary man, looking like the ordinary people of His time. Kaya dapat maging tayo, di ba? Maging kontento tayo kung ano mang itsura na meron tayo ngayon. Na maging ating Panginoong Hesus ay nagpakita, no, ng kababaan, na hindi niya pinili na siya yung pinakagwapo ng kanyang mga panahon. Kaya nga hindi man po siya napansin ng karamihan. Na hindi man siya nanggaling ipinanganak sa isang syudad na marangya at kakilala. Siya talagang ordinary lamang. Kaya nga po, as we proclaim faithfully the gospel, as we share Jesus Christ, let us first ask God to reveal Himself so that people will believe. Second, believe God's revelation, not man's expectation. And lastly, correct the wrong expectations of people from God. Alam niyo po, mahalaga po na tama po yung mga expectations natin. Nung pinataas ko po yung mga kamay kung naniniwala kayong gwapong-gwapo si Jesus ang siya'y nabuhay sa mundo. Kasi yun yung expectation natin. Diba? Nanaisip mo ba na ang Panginoon mo ay hindi poging-poging gwapo? Pero hindi naman sinasabi ng Bible na pangit siya. Liliwanagin ko yun. Yes, na hindi remarkable ang kanyang looks. Pero the Bible doesn't say that he was ugly. No. He was just an ordinary person, na looking guy person like you and me. Ganun po ang ating Panginoong Hesus na pinili. Kaya nga po, we need to understand that we need to beseech the Lord and ask God to reveal Himself so that people will believe. Biyaya lamang po ng Diyos kung paano po maliligtas ang mga tao para maniwala sa Kanya. Hindi para gawin siya attractive, no? I-sweeten yung gospel or yung salita ni Diyos. Kaya nga po si Isaiah, nung nagpasimula siya sa verse 1, sabi niya, "Who has believed our report?" Sino bang naniniwala sa aming pinahayag? "And to whom has the arm of Yahweh been revealed?" Nais ko pong pansinin yung last part na been revealed. Alam niyo po kasi apart from the revelation of the Lord, we cannot truly know Him. Katulad rin yan ng ating relasyon sa bawat isa. Hindi niyo po makikilala ng lubos, no, ang iyong lingkod, maliban ipakilala ko yung sarili ko sa inyo. Makikilala niyo lang ako na yan, nagpipraise, pastor, pero sa mababaw na pagkakataon. Libang magkaroon tayo ng mga tinatawag na malalim na moments of sharing together, time spending together, at nire-reveal ko kung sino nga talaga, ano yung pinagdaanan ko, ano yung mga nasa isip ko, sa puso ko. You will never really know who I am. At doon din po sa ating Panginoon, siya po magre-reveal ng kanyang sarili sa ating mga sinishare ng gospel. Pero ang ganda po ng sinabi ni Isaiah nang sabihin niya, "The arm of Yahweh." To whom has the arm of Yahweh been revealed? Alam po niyo yung word na arm sa Bible, pag nakita natin yun, ang ibig sabihin, it speaks of might, of power, or strength. It speaks of strength, kapangyarihan, lakas. Pero paano rin-reveal ni Lord? O paano siya nakilala ng mga bansang Israel, ng mga taga-Israel, itong arm ni Yahweh na strong, powerful, mighty? Dahil sa kanilang expectations, hindi nila nakilala. Kasi inisip nila na darating si Jesus na talagang kisig, parang royalty ang dating, no? Pero sila po ay nabigo, kaya hindi nila nakilala ang ating Panginoon. Kaya nga po, wag po tayo magtataka kung bakit when we share the gospel, the way we share the gospel and the content of the gospel, people reject it. Kasi meron silang ibang expectations. Kaya nga, we need to ask the Lord, even for ourselves, na nawa, Lord, magpakilala kayo sa akin. Kasi meron tayong mga maling expectations kung sino ang ating Panginoon, para maniwala tayo talaga kung sino siya. So mga kapatid, pray that God will open the spiritual eyes of people to see Jesus for who He is. That He will open their spiritual ears to hear what He really is saying. In short, pray for a heart
that believes. Pray for a heart that believes. At katulad nga ng aking encouragement sa inyo na may the Lord gave us the heart to believe. The same with people na sinishare natin ng gospel. The same rin nawa magkaroon tayo ng comfort na huwag tayong tutulad sa mundo na ito na hangarin pa yung pinaka-the best. Ang marami sa atin, iniisip natin, Pastor, siguro kung magiging mayaman na mayaman lang ako, paniniwalaan nila yung sinishare kong gospel. Kung ako'y magiging pinaka-successful sa buhay, paniniwalaan nila. Alam niyo na ba na hindi yan ang way ni Jesus? Kaya nga naging ordinaryo ang kanyang itsura. Hindi yan ang way niya para i-convince ang world. Dumating sa dito na sa isang dukhang form. Hindi ko naman sinabi magpakapangit na lang kayo. Hindi naman. Ang sinasabi lang ng salita ng Diyos dahil siya naging ordinaryo tulad mo at tulad ko. Kung kaya siya ay rineject ng mga tao. Kung siya nga ay tinalikuran ng mga tao. Kung kaya nga siya ay hindi minahal ng mga tao. Kung hindi, anong ginawa sa kanya? Yung mga sumigaw sa kanya na siya ang hari, Hosana, Hosana, ay siya rin sumigaw na alin? Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. So let us ask God to reveal Himself so that people will believe. Kaya although mag-depend tayo sa Panginoon, at kung hindi mo pa siya talagang kilala intimately, hindi mo siya, marami kang maling expectations sa Kanya, nawa maitama yan, even as you open the Word of God. Pangalawa po, let us believe God's revelation, not man's expectations. Let us believe God's revelation, not man's expectations. Kanina, yung aking pinagawa sa inyong survey, nagpapakita lang yun na tayo bilang mga tao may mga expectations. Ito ang mahirap pag mali yung ating expectations. Kaya nga po maraming nadi-disappoint, di ba? Kasi meron silang maling expectations. Even in our relationships, di ba? Kaya sa mga mag-asawa, pag mali ang expectation nyo sa bawat isa, lagi kayong madi-disappoint. At i-reject nyo yung bawat isa. Kasi mali yung pananaw nyo, even sa prinsipyo sa marriage, even sa pagkilala mo sa iyong spouse. Kaya kayo ay nagko-conflict, kaya kayo ay nag-aaway, kaya kayo ay, alam niyo, laging nagka-clash, wrong expectations. Ganun din sa church. Kaya nga marami, di ba, palipat-lipat, papalit-palit ng church. Bakit? Kasi yung expectations nila hindi namimit. Ang tanong, yung expectations ba nila, yan ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? At madalas sa hindi, yung kanilang mga expectations ay hindi ayon sa salita ng Diyos. At nawa, maging ikaw at ako, huwag pong magkamali sa ating expectations sa ating Panginoon. Kasi tingnan niyo po ang pagka-describe ng Israel kay Jesus. For He grew up before Him like a tender shoot, and like a root out of parched ground. He has no stately form or majesty. Hinto muna po ako doon. Ito daw pong arm ni God. Kaya nga itong arm na to na dinidescribe ni Isaiah, hindi po ito isang kalikasan, kundi isa po siyang being. Referring to Jesus Christ. Na siya daw po ay lumaki na alin. Parang isang tender shoot. Parang daw siyang halaman na yung madaling dispose o insignificant. Sino po dito ang mga hardinero at hardinera mahilig maghalaman? Di ba pagka may tumutubo na halaman o branch na hindi naman siya significant, inaalis siya kasi para mas lumago yung halaman at magbunga? Ganun po itinuring si Jesus. Insignificant daw. Ganun po siya. Kaya masabi like a root out of a parched ground. Tumubo na lang maging sa tigang na lupa. Ano pa daw? He has no stately form or majesty. Kaya hindi siya naging attractive eh. Wala siya daw stately form or majesty. Hindi siya mukhang hari. Hindi siya mukhang Messiah na mula sa Diyos. Wala siyang convincing looks na siya ngayon nagmula sa langit. Kaya nga sabi ng mga Israelites that we should look upon Him. Not appearance, nor appearance that we should desire Him. Kaya nga hindi man lang namin siya matignan eh.
Wala man siyang itsura na dapat naming hangarin. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya po dinescribe ng mga Israelites si Jesus Christ. And you know what? Ito po ay hindi excuse ng mga Israelites sa kanilang pag-reject kay Jesus. Diba sabi nga ng salita ng Diyos, Jesus came to His own, but they what? Despised and rejected Him. Dumating siya sa kanyang bayan, pero siya'y tinalakuran, reject ng kanyang bayan. At ang sabi nila, kasi nga, hindi namin siya nakilala. Ba't ganun naman ang itsura niya? Hindi man siya mukhang hari. Hindi man siya mukhang tagalangit. Ganun ang kanilang sinasabi. Hindi po ito excuse, kundi ito po isang malinaw na confession na mali ang kanilang expectation. Kaya nga, majority ng mga Israelites noon, hindi agad naniwala sa kanya. May mga ilan-ilan lang. At ang pinakamahalaga, yung mga leaders, no, na supposed to be alam nila ang scripture, nabasa nila ang book of Isaiah, hindi nila nakilala ang ating Panginoon. Bakit? Mali yung kanilang expectation. Tayo ba'y may maling expectation sa ating Panginoon? Baging tayo po ngayon. Kayo po ba ay nag-expect na dahil malapit kayo kay Lord, lalayuan na kayo ng malas sa buhay? Lalayuan na kayo ng problema sa buhay? Lagi na kayong magiging masaya? Na tatakbuhan kayo ng mga masamang espiritu, ng mga demonyo? Alam niyo, maging yun na ako yung nagtatakay as I read the Word of God. Kasi di ba si Jesus sa Gospel, pag siya po ay naglalakbay, no, from town to towns, pag merong inaalihan ng masamang espiritu, ng demonyo, anong ginagawa ng mga demon possessed? Tumatakbo sila palayo kay Jesus? Anong ginagawa nila? Tumatakbo sila palapit kay Jesus. Pero nanginginig ng mga to. Kinikilala si Jesus at nakikiusap. Naalala niyo ba yung demoniac, di ba? Na inaalihan ng maraming masamang demonyo o ng demonyo, masamang espiritu. Nakiusap. Lord, pwede bang doon na lang kami papuntahin sa mga baboy? Kaya nga natakot yung mga tao. Mabuti pa nga yung mga demonyo sa pananampalataya o pagkilala kay Jesus, sila yung nanginginig, may takot. Yung mga nagsasabing sila yung Christian, wala silang takot kay Jesus. Kung baka pag sinungaling at labas tangan ng kanyang pangalan, ganun na lang. Pero what's the point? Si Jesus Christ, siya'y tinalikuran, hindi tinanggap ng kanyang bayan dahil hindi nila siya nakilala dahil sa kanilang maling expectations. Maling expectations. Meron po ba tayong maling expectation sa ating Panginoon? Alam po niyo, kung mali po yung ating expectation sa ating Panginoon, tayo po'y madaling maligaw o mapaniwala na kung ano-ano pong mga istorya. Kaya nga po, ang hangad ng inyong lingkod, sa taon na ito, talagang ikaw at ako, tayong lahat, maging disiplinado na binubuklat ang ating Bible, nire-research talaga ang salita ng Diyos, hindi po ipinahayag ng inyong lingkod, o meron kayo napanood na napakagaling magpaliwanag, very convincing, tatanggapin na natin. Nawa maging katulad po tayo ng mga Bereans, na hindi lamang basta-basta nakikinig, naniniwala. We search the Scriptures. We search the Scriptures. We ask the Holy Spirit to guide us and reveal to us what's really the truth from the Word of God. At ganun po ang maging attitude natin. Mga kapatid, believe God's revelation, not man's expectations. Kaya dapat tayo maniwala kung ano yung rinibig ni Lord. Saan ba riniribig ni Lord yung kanyang kapahayagan? Saan ba riniribig ni Lord yung kanyang kalooban, yung katotohanan? Saan? Sa Word of God. Tama si Kuya JB. Sa Scripture. Katiyakin natin na yung ating pinaniniwalaan, ating mga opinion, ating mga expectations nakalinya, nakaayos sa salita ng Diyos. Believe God's revelation, not man's expectation. So put your full trust on what the Scripture says, not on people's opinion. Mga kapatid, put your full trust on what the Scripture says, not on people's opinion.
Kaya tiyakin natin, gaano mang kaganda yung napapakinggan natin, naiisip natin, natututuhan natin, tiyakin natin na yan talaga ang katotohanan mula sa ating Panginoon ayon sa Kanyang salita, at yan po'y ating pagtiwalaan. Nang hindi tayo po matulad sa mga Israelites. Alam niyo po, ito pong confession ng rejection ng Israel, hindi pa po ito nangyayari. This will happen sa far future, o pwede rin near future, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pag sila'y naniwala na, kasi sa second coming ni Jesus Christ, He will be coming as a King. Noong una niyang pagdating, He came as a servant. Kaya hindi siya nakilala ng mga Israel. Kasi alam nila, Jesus will restore the kingdom to Israel. And dumating siya as a servant to save you and I, and we need to be grateful for that. Pero sa pagdating niya sa susunod, He will come again as King of Kings and Lord of Lords. Kaya walang makakamiss doon. Kaya ang kanyang bayan, makikilala na siya. Siya rin maniniwala. At ito yung kanilang ikukumpisan. Na hindi namin siya napansin, hindi namin siya nakilala noon kasi wala namang talagang kaakit-akit sa kanya. Hindi siya mukhang hari, hindi siya mukhang tagapagtanggol ng bayan ng Israel. Kaya nga po nawa matubig po ang ating mga maling expectations, so put your full trust on what the Scripture says, not on people's opinion. Kaya namang patisipagan natin na magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos upang makilala talaga natin kung sino ang ating Panginoon. Nang sa ganun, pag tayo po ay nagpapahayag ng mabuting balita, may confident tayo. Hindi natin kailangang kumbinsin yung mga tao na pagandahin yung ating mga istorya, pagalingin katulad ng iba na parang nilalansi ang mga tahindi. Plainly speak the truth of the gospel. Because we believe that the power of the gospel will save people. Ang makukonvince sa mga tao para maniwala sino ang Holy Spirit to convict them of their sins and to believe that Jesus Christ is indeed the Lord and the Savior. Kaya, pangatlo panghuli, correct the wrong expectations of people from God. Correct the wrong expectations of people from God. Nawa, maituwid po natin ang mga maling expectation ng mga tao sa ating Panginoon. At kung tayo po may maling expectation sa ating Panginoon, huwag nawa tayo na magpatuloy sa kamalian kundi tayo po ay may tuwid. Kaya po sa verse 3, ano yung confession ng mga Israelites? He was despised and forsaken of men. Imagine niyo anong klaseng description yun ng isang hari katulad ni Jesus Christ, di ba? He was despised and forsaken of men. Ano pa ho? A man of sorrows and acquainted with grief. And like one from whom men hide their face, He was despised, and we did not esteem Him. So yun yung kanilang confession. And Lord, paano namin siya makikilala? Eh yung mga tao nga, tumatalikod sa Kanya, hindi siya tinatanggap. At yan nga nangyari kay Jesus Christ, di ba? Kaya siya napako sa krus. A man of sorrows. Siya'y punong-puno ng bigati. Hindi siya man of sorrows kasi nalulungkot siya sa sarili niya. Hindi. Nalulungkot siya sa mga tao na makasalanan na ayaw lumapit sa Diyos upang makilala siya bilang Panginoon. Hindi siya katulad ng maraming tao. They are people of sorrows. Why? Because marami silang disappointment sa sarili nila. Marami silang gustong hangarin sa buhay pero nadi-disappoint sila. Hindi si Jesus. Pero wag naman natin isipin na, Pastor, si Jesus, so, nung nabuhay siya, lagi siyang malungkot. Hindi po. Actually, sabi ng salita ng Diyos, siya pinagmumulan ng kagalakan Pero yun nga despite of all the sorrows and grief that He experienced full joy and excused full joy sa mga tao. Pero huwag tayo magkakamali. Marahil maging iba sa inyo dito, Pastor, alam ko yan. Kasi parang akong man or woman of sorrow. Marami akong sorrows ngayon. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, naiintindihan ka niya Kasi wala nang papantay sa kanya bilang man of sorrow. Ang kapighatian, kalungkutan niya kanyang dinanas ay walang kapantay dahil sa kasalanan
ng mga tao. Kaya dinescribe pa siya alin? He was acquainted with grief. Kaya alam na alam ng Panginoon yung mga pinakamatindi nating kabigatan at kalungkutan na pinagdaraanan. And like one from whom men hide their face. Can you imagine that? Katulad daw siya ng mga taong tinataguan. Imbis na lapitan, tinataguan daw. And he was despised and we did not esteem him. Nais ko pong basahin sa inyo sa Tagalog. No, kasi mas madamdamin ang pagka-render ng Tagalog. Ganito po ang sabi ng verse 3 sa Tagalog. Ang sabi ng salita ng Diyos, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Meron na po ba dito nakaranas na hinamak kayo tapos itinakwil? Ganun daw po ang ating Panginoong Jesus. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Sino po ngayon dito nakakaranas ng hapdi at hirap na punong-puno ng kalungkutan ng iyong mga puso? Wala man lang pumansin sa Kanya. Sino dito pa yung walang pumapansin? Kayo po ay laging nag-ghosting. Yan. Kasi feeling ninyo, diba, hindi man kayo kaakit-akit. Ito po matindi, sabi, binaliwala natin siya, sabi ng mga Israelites, na parang walang kabuluhan. Di ba ang sakit? Binaliwala siya bilang isang taong walang kabuluhan. Parang walang kabuluhan ang ating Panginoon para sa kanya. Ito po yung kanilang naging confession. Nung makilala nila kung sino ang ating Panginoong Jesus. At tawa nga po mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng tamang view, high view of God. Na yes, He is lifted, He is exalted, but He chose to be despised and rejected to save you and I. Meron nga po nagsabi, Jesus was rejected by men so that we could be accepted by God. Hinayaan ng Panginoon na siya'y i-reject ng mga tao para ikaw at ako'y maging katanggap-tanggap para sa ating Panginoon. Tinis niya yan. So mga kapatid, correct the wrong expectations of people from God by using the Scriptures faithfully in correcting the wrong view of God. By using the Scriptures faithfully in correcting the wrong view of God. Kaya nga po, yung lingkod din guys, kayo at ako, hindi lang kayo tagapakinig. Kailangan talagang masipag na nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi nyo lang sasabihin, hindi, yan ang sabi ni Pastor, hindi. Yan ang sabi ni Lord. Nabasa ko, napag-aralan ko, naunawaan ko sa biyaya ng Panginoon, sa atas at patnubay ng Espiritu ng Diyos, naunawaan ko, yan ang katotohanan, yan ang ipapahayag ko. Kaya maging tayo po as we preach the gospel to people, hindi tayo nanginganyo na, hindi, mag-join kayo sa amin. Kasi yayaman kayo. Pag nag-join kayo sa amin, mas aasenso ang buhay nyo. Mawawala mga problema nyo. Hindi. Hindi tayo matatakot na sabihin na, baka nga, if you join us, darami pa ang problema mo eh. Mas titindi pa nga yung mga pinagdadaanan mo, pero ito yung totoo. Dahil ang pangako ni Jesus Christ, hindi ka niya iwanan, hindi pababayaan man, tiyak mapagtatagumpayan mo ang bawat pagdurusa, ang bawat problema, ang bawat hamon ng iyong buhay. Hindi ka mag-iisa. Kasi kasama mo ang Diyos. Hindi natin lalansihin yung mga tao. Kasi ito ang ating Panginoon. Kaya nga na-miss ng mga taga-Israel si Jesus. Kasi ang kanilang expectation kay Jesus ay yung hari na magtatanggol talaga sa kanila sa Roman Empire ng mga panahon na yun. Nakakaligtaan nila na may plano ang Diyos. May di pa tapos ang kanyang plano. Sa mga Israelites at meron siyang plano, hindi nila alam sa mga Hentil na katulad natin na hindi mga Hudyo na ililigtas pa niya. Pero katulad nga po ng sinabi ng salita ng Diyos, hindi pa tapos ang Diyos sa mga taga-Israel. Darating siya sa hinaharap bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ililigtas niya ang kanyang bayan, kikilalanin siya ng bayan kung sino siya. At sila'y maniniwala sa kanya at ito nga ang kanilang ipapahayag. Ito nga yung kanilang magiging confession. Bakit hindi sila naniwala sa ating Panginoon? Kasi meron silang maling expectation ng mga panahon na iyon.
Kaya nga po ikaw at ako nawa, maging laging uhaw sa salita ng Diyos, pinag-aaralan. Hinihiling na Panginoon, turuan po ninyo ako. Kasi yun naman ang kanyang pangako. Na sa patnubay ng Banal na Espiritu, i-reveal niya ang kanyang salita at katotohanan upang makilala mo siya. Mga kapatid, use the scriptures faithfully in correcting the wrong view of God. Mga kapatid, the passage we studied today is not an excuse for the nation Israel, but a future confession of rejection when they finally believe in Jesus when He returns. So anong ibig sabihin ng katotohanan na ito? Ang ating Diyos na makapangyarihan, several thousand years ahead of time, naihula na ng kanyang salita kung ano mangyayari sa bansang Israel. Alam niyo po ba na hanggang ngayon, ang Israel, hindi lamang po itong alam natin, political Israel po kasi nandyan ngayon sa Jerusalem. Pero yung nation Israel talaga na pinili ng Diyos, hindi pa rin po sila naniniwala kay Jesus. At kahit pumunta po kayo ngayon, alam natin ng Israel, majority po dyan hindi sila naniniwala kay Jesus. Kasi para sa kanila, hindi ganyan ang Jesus, ang Mesayas, na kanilang inaasahan. Pero sa muli nga niyang pagbabalik, siya kikilalanin nila. Dahil siya makikita nila sa kanyang glorious form no, bilang hari. At marahil nga, naalala niyo diba sa gospel, nung muling mabuhay si Jesus Christ, hindi rin siya nakilala ng mga disciples. Naalala niyo ba yun? Lalo na yung mga disciples, diba, nakasama nila, nagkukwentuhan sila sa road to Emmaus. Tagal na nilang kausap si Jesus, hindi pa nila nakilala. Unless ni-reveal ni Lord at sabi binuksan ni Lord na kalang mga doon pa lang sila nakilala. Marahil nga kasi na nag-resurrect si Jesus Christ, He was then, no? Had yung glorious looks niya. Hindi kamukha yung ordinary look nung siya po'y unang ipinganak sa mundo na ito. But what I am saying is this, we will see Jesus then. Tayo po, kanyang mga anak, as a church, in the future, how glorious Jesus is. Ang inyong pong likod, excited, makita talaga kung sino siya, ng mukhaan, kung gaano siya kadakila. Kasi siya yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Na yung mga sacrifices natin, hindi mo mapantay yung sacrifice niya, pero makikita na natin siya. At nawa marinig natin ang kanyang commendation, well done, my good and faithful servant. Di ba ang sarap mapakinggan yun, AJ? At sasabihin sa iyo ng yung Panginoon, AJ, well done, my good and faithful servant. Wow! Di ba kung sa isang mataas ang tungkulin, di ba sa bayan, sasabihin sa iyo, well done. Wow, proud mo di ba? What more ang ating Panginoon? At yan rin magiging confession ng mga Israelites. Oh, sila may regret bakit hindi nila nakilala ng Panginoon. Pero masaya sila kasi naniwala sila, nakilala na sila na siya kung sino man siya. Kaya nga dapat po natin maintindihan ito po as I close. Unless God moves first, the gospel is a message that is impossible to believe. Unless God moves first, the gospel is a message that is impossible to believe. Kaya wag po tayo mapuprostrate, Pastor. Ginagawa ko naman ang lahat para ipaliwanag ng malinaw ang ebanghelyo, mabuting balita. Pero ayaw nilang pakinggan. Nire-reject nila. Kasi nga maliban ng Diyos kumilos sa puso ng tao, sa iyo at sa akin, hindi talaga natin maunawaan. Katulad ng bayan Israel. So Pastor, may excuse sila kasi hindi nila nakilala si Jesus noon. Kasi hindi naman rinibig ni Lord siya. Hindi po sila excuse. Bakit? Sa kanila po pinagkatiwala ng Diyos ang Scripture. Nasa kanila ang banal na kasulatan. Inihula, ipinahayag kung sino ang Mesyas. Kaso hindi sila naniwala. Bakit? Kasi mali ang kanilang pananaw at expectation. Kaya nga po nawa tayo po, maituwid natin yung mga mali nating expectation. Ako po yung natutuwa. Kasi si Jesus, nung siya yung unang dumating, napaka-ordinaryong tao, ibig sabihin, hindi ko kailangang mag-strive katulad ng mundo na ito. Na para lang maging katanggap-tanggap. No? Hinahangad nilang baguhin ang mga itsura nila. Opo, aminin ko po sa inyo, no? Gusto ko po talaga magkabuhok. Actually, ngayon, marami nga nag-offer, Pastor, mura lang, natural, umorder ka na. No?
Para mas lalo tayo maging pogi at gwapo. Diba? Oo nga naman, di ba? Pwede kang magkabuhok, di ba? Ngayon, ibang style. Bukas, iba na naman. Sinusuot na lang yun. Pero alam po nyo, hindi na po ako matempt doon. You know why? I'm happy the way I look. Because I know God accepted me for who I am. And He's changing me from glory to glory. Hindi ko lang alam po niya kung anong magiging itsura ng yung lingkod pag tayo nasa glorified body na. Kuya JB, baka mas kasing kapal na ng buhok mo, ang buhok ko. No? Sa glorified body ko, pag tayo kapiling ng Diyos, pag pinalitan niya na ang katawan na ito. Hindi ko alam. But I believe my best life, your best life is yet to come. Opo, marami tayong pagdurusang pagdaraanan dito, kaya huwag po kayo magkakamali. Huwag kayong magtaka kung bakit daraan kayo sa maraming pagsubok. Kasi sa pinakapangit na sitwasyon ng buhay mo, maging tayo pinakapangit na sitwasyon ng buhay ng church, asahan natin, ibabangon tayo doon ng Diyos. Manatili tayong tapat at patay magpatuloy sa paghawak sa pangako ng Diyos at makikita natin sa bandang huli yung tagumpay na inaasam-asam natin para sa kapurihan ng Diyos, ipagkakalaw niya sa atin. Kung hindi mo man maranasan dito sa lupa, yung pinakamatayog, no, na tagumpay, tiyak yan sa piling ng Panginoon. Kaya na lagi sinasabi ng mga tamang tagapagturo ng Ebanghelyo, your best life is not here and now. Hindi po totoo yung best life now. Bakit? Totoo yung best life now kung totoo sa iyo yun, impyerno ng susunod kasi wala nang best. Kasi yung best life mo now na sa mundo na ito. Totoo lamang yun sa mga taong patungo sa impyerno, your best life now. But for us believers, the best is yet to come. The best is yet to come. Di po ba kayo natuwa itong ating huling church family outing? Talagang ano tayo, ano kaya yung susunod? No? Kasi parang paganda ng paganda yung ating experience. At muli salamat kay Kuya JB at Ate Karen. Nawa, higit pa kayong pagpalain ng Panginoon. At sa inyo po na nakiisa, dahil lalo pong lumalalim yung ating relasyon sa bawat isa. Pero hindi ko po mapapangako na magiging maayos smooth ang buhay ninyo at ang buhay natin. Pero katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, kahit ano man po yung pagdaanan natin o pagdaanan mo sa pamilya mo, sa buhay mo, ng church na ito, kasama natin ang Panginoon. At itatawid niya tayo sa bawat landas, kasama natin siyang aakyatin ng bawat bundok at pagtatagumpayan ito. Haharapin ang bawat pagsubok ng may katiyakan sapagkat ang ating Panginoon ay totoo at tapat. Patutunayan niya na siya nga ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Nawa, hindi po tayo magkaroon ng regret o ganitong klaseng confession sa ating Panginoon na hindi natin siya nakilala. Kaya patuloy po natin ipahayag ang ating Panginoon. Ask God to reveal Himself so that people will believe. Pray that God will open the spiritual eyes of people to see Jesus for who He is. That He will open their spiritual ears to hear what He is really saying. Pray for a heart that believes. Believe God's revelation, not man's expectations. Put your full trust on what the Scripture says, not on people's opinion. Correct the wrong expectations of people from God. Use the Scriptures faithfully in correcting the wrong view of God. That's why here at JC Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. Let's bow our heads, let us pray. Almighty God, our Heavenly Father, thank you so much for your goodness, for your love, and for grace. Inaamin namin, Panginoon, na tutukso kami katulad ng mundo na kailangan laging the best. Ang itsura dapat talagang wow. Pero salamat po kasi ang aming Panginoong Yesus nang siya po yung nagkatawang tao, katulad ng pinumpisal, ikukumpisal ng bansang Israel sa hinaharap. Siya'y napaka-ordinaryo, kaya hindi nila napansin. Kaya tulungan niyo rin po kami, Panginoon, no? Huwag masyadong mag-strive na para tanggapin ng mga tao. Kailangan kami yung the best of the best.
Lord, hindi ganun ang iyong paraan. Kaya maging as we proclaim the gospel to people, help us to rely on your power. That you are the one who convicts people of their sins, that they will believe in Jesus Christ. Kaya tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na maging kumpiyansa sa inyong mga pangako, sa katotohanan na kayo nga pong Panginoon, kayo nga po ang tagapagligtas. Purihin po kayo sa kataas-taasan, O Diyos. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat, at tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na maging totoo sa aming pananampalataya, hindi lamang sa aming mga labi, kundi maging sa aming mga puso at ang aming mga buhay nga po ay makapagbigay sa iyo ng kapurihan at kalwalhatian sa tanging ngalan po ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen po. Purihin po ang Panginoon kay Pastor Joey sa pagbahagi ng Word of God this morning. Tayo na po ay dumako sa ating worship and giving. Tayo po lang tayo tumayo para sa ating panalangin. Almighty God, we thank you for this morning. We come here to gather and worship you. Lord, we thank you for the blessings you have given us, Lord. We thank you for being our great provider. At this point, Lord, it is only righteous that we give back to you, for we believe that everything in this earth we own everything around us, even our life, our successes and struggles, they are all temporary. And the eternal life is only with you, Panginoon. So we thank you for your promise of eternal life na aming matutupad lamang sa pagsunod sa inyo, Panginoon. We praise you to the highest, Panginoon. In Jesus' mighty name pray. Amen. Ari tayo po while our offerings will be collected. What can
Palakpan po natin muli ang Panginoon. Thank you po ulit, Kuya JD, para sa napaka-wonderful out. Sa ating pong ministry opportunity, bago pala akong proceed, palakpan po natin pala ang nagdaan na dedication, baptism, matawagin na ating. So, patuloy po tayo mag-ano, yung mga hindi pa po nakapag-register, approach